But what can we do with the United Nations and these allies and partners to delegitimize China's claims on the Nine-Dash Line? How can we amplify the international court ruling from the UN? I'll give you one suggestion from our Filipino partners, which was to have a resolution in Congress referring to this body of water as the West Philippine Sea as opposed to the South China Sea. So that's one reason for us. We are very focused on information sharing, and we are working with allies and partners to make sure that it is more publicly known what is taking place in the South China Sea. And let's emphasize your testimony. Advanced anti-ship cruise missiles, long-range surface-to-air missile systems, J-20 stealth fighter jets, laser and jamming equipment, military radar and signals intelligence capabilities. Not just in the South China Sea, in the exclusive economic zone of the Philippines. This is preparing for war. They don't do this other than that purpose. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Napaka-interesting nitong topic natin na to at I suggest na panoorin nyo hanggang dulo mga utol dahil dito palagay ko ay nasagot na ng United States of America ang katanungan o yung gumugulo sa isipan ng ilan nating kababayang Pinoy kung tayo nga ba ay handang tulungan ng United States of America sakaling lulusubin tayo ng China o magkakaroon ng armed attack. Okay mga utol, pero bago yan, panoorin muna natin itong video mula kay Terong Explain. No? Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. No? Naku po, nagising na. Pinakamatinding puwersa ng US, ipapakalat na sa West Philippine Sea. Okay? So mamaya ilalagay natin yung mismong mga pahayag ng United States tungkol dito. Okay, game na. Tiyak na ilalabas ng US ang Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas kung ang isang armadong pag-atake laban sa mga ari-arian ng ating bansa kasama na ang Philippine Coast Guard ay gagawin sa South China Sea. Isang opisyal na pahayag yan ng US. Sinabi yan sa isang pagdinig ng Kongreso sa Washington noong unang bahagi ng Biyernes. Si Lindsay Ford, Deputy Assistant Secretary ng US Defense Department, ay nagbigay ng katiyakan sa harap ng US House of Representatives na humarap sa patuloy na pagsalakay ng China sa karagatan, kabilang ang laser pointing at water cannon attacks laban sa mga tauhan ng Pilipinas. Ang Departamento ng Depensa ay napakalinaw pagdating sa aming mga pangako sa kasunduan ng Pilipinas. Sinabi ni Ford kay Representative Young Kim ng California na namumuno din sa subcommittee sa Indo-Pacific ng House Committee on Foreign Affairs. Paulit-ulit naming sinasabi at patuloy naming sasabihin na paninindigan namin ang mga pangakong iyon. Sabi ni Ford habang itinaas ni Kim ang mga kritisismo sa pangako ng US sa Pilipinas. Handa nga ba ang US na i-back up ang Mutual Defense Treaty nito gamit ang puwersang militar? At anong mensahe ang ipapadala nito sa ibang mga bansa sa rehiyon kung hindi sapat na tumugon ng US sa isang kaganapan na nag-trigger ng kasunduan na iyon? Tama mga utol, no? So dapat maging matapat sa pangako nila ang United States kasi kung hindi, magbabaklasan yung mga allied countries ng United States kung hindi nila patutunayan yung kanilang pangako. Pero para panoorin itong statement mismo ni Dr. Pak, okay, siya ay Deputy Secretary ng Multilateral Affairs, no? Dito ay sinabi niya mismo na magti-trigger o mai-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sakaling magpapatuloy ang aggression o mag-e-escalate ang aggression na ginagawa ng China kontra sa Pilipinas at ibang usapin na yon. Okay, mga utol, eto na. Panoorin muna natin to. Lalagay ko lang para makita nyo rin yung mismong pahayag. Okay, ito yan. Ito mismo sa sa committee hearing, no, mga utol. Okay? So panoorin na natin. We have seen a clear and upward trend of PRC provocations in the South China Sea, including efforts to exercise its expansive and unlawful maritime claims. The PRC routinely harasses vessels lawfully operating in their respective EEZs and on their continental shelves. Further, the PRC uses intimidation, harassment, and unprofessional maneuvers at sea in areas where it has failed to put forth lawful maritime claims. PRC means People's Republic of China. So China ang tinutukoy nila For example, PRC aircraft have increasingly engaged in unsafe intercepts of U.S. and other military aircraft in international airspace over the South China Sea.
The PRC likewise has interfered with our ally, the Philippines' exercise of high seas freedoms in conducting routine resupply missions of the Philippine Marines stationed aboard the BRP Sierra Madre at Second Thomas Shoal, a low tide elevation located on the Philippines continental shelf and well within its exclusive economic zone. The world witnessed the PRC's dangerous and provocative conduct on August 5th when the China Coast Guard used water cannons and, along with PRC maritime militia vessels, employed unsafe blocking maneuvers against Philippine vessels. We saw similar behavior during later resupply missions on August 22nd and September 8th. And again, most recently, when the PRC reportedly installed a barrier to prevent Philippines fishing vessels from entering Scarborough Reef. We have made clear that we stand with our Philippine allies and have reaffirmed that an armed attack on the Philippines' public vessels, aircraft, and armed forces, including those of its Coast Guard in the South China Sea, would invoke the U.S. mutual defense commitments under Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty. Ayan mga utol, malinaw na malinaw yan ha. Yung mga ginagawa ng China na yun, na aggression sa atin, ay pwedeng mag-invoke ng Mutual Defense Treaty with US. Okay? Pwede talaga itong mag-escalate sa ibang level na. Okay? Kapag nangyari ang armed attack, kasi diniscuss niya yung mga ginawa sa atin ng China, di ba? O alam nilang lahat yan. Kasi may open line communication tayo with US. So nire-report yan ng mga sundalo o yung mga fleet na nandito sa nakadeploy sa South China Sea. So alam nila sa United States ang nangyayari dito. Minomonitor nila lahat ng galaw ng China. Pero just the same, ang gusto lang talaga ni US, ma-maintain yung stability, peace and stability dito sa rehiyon natin, mga utol. Kaya sila nandito. Kumbaga, nagme-medal sila pero hindi pa sila makikialam hanggat hindi armed attack ang ginagawa ng China. Pero hanggang ngayon talaga ay ganun lang ang ginagawa ng China. Siyempre natatakot rin sila na mauwi ito sa madugong digmaan. Okay? Gaya nga nung sabi nung isa, no, yung mga pinadalang kagamitan ng United States sa Pilipinas, parang preparing for war. Ano pa ba yung talagang aminin natin o hindi, lahat ng bansa halos na damay dito, naghahanda na sa gera, including Japan, Australia, lahat ay naghahanda sa gera. Ano pa bang hindi dapat paghandaan? Ayaw naman tumigil nitong China. Ngayon, ang palaging idinidiin talaga ng United States of America, mga utol, kung napapansin nyo, talagang ang gusto lamang nila ay ma-maintain o igalang ng bawat bansa yung itinakda ng international law. Okay? Pero yun nga, i-invoke nila ang Mutual Defense Treaty with the Philippines kung magkakaroon ng armed attack ang China. And I guess yun yung rason kung bakit hanggang ngayon napipigilan pa itong China. Okay? Mabalik na tayo sa ating featured video, mga utol. Para magpatuloy ang ating report. So mamaya ipapakinggan naman natin ang pahayag ni Lindsay Ford, mga utol, no? Yung Deputy Secretary ng Defense ng US. Okay? Game na. Tanong ng mambabatas ng US. Bilang tugon, binanggit ni Ford ang kredibilidad ng pakikipagtulungang militar ng Washington sa Maynila na ilalarawan niya bilang isang batong bahagi ng seguridad ng US sa Indo-Pacific at sa buong mundo. Bukod sa pag-secure ng US military foothold sa Pilipinas sa pamamagitan ng siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement site sa buong bansa, sinabi ni Ford na tinutulungan din ng Washington ng isang American company na nag-ooperate sa Subic sa pagpapatakbo ng shipyard na nakikita nito bilang isang critical strategic infrastructure. Ang katotohanan na ang kumpanya ng US ay nakikipagtulungan at tumutulong na bumuo ng mga trabaho at tiyakin na ang estratehikong lugar na iyon ay mananatili sa magiliw ng mga kamay, sa tingin ko ay hindi kapanipaniwalang mahalaga, dagdag ni Ford. Sa parehong pagdinig ng Kongreso, sinabi ni Vice Admiral Andrew Chongson, US Coast Guard Pacific Area Commander, na ang PCG ay may aming pinakamalaking security sector assistance program sa kanila. Tumugon si Chongson sa komento ni Kentucky Representative Andy Barr tungkol sa kakulangan ng available na asset ng Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang sarili. Sa katunayan, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga asset, kami sa pamamagitan ng interagency partnerships ay nagtayo ng isang buong training center para matulungan sila sa mga operasyon, pati na rin ang pagpapanatili ng mga sasakyang pandagat na mayroon sila, pagbabahagi ni Chongson. Teka lang mga utol para maklaro lamang, hindi lamang Pilipinas ang tinutulungan ng United States dito including Taiwan, syempre alam naman natin yan, pero lahat halos
ng mga bansa sa Indo-Pacific. Okay? Na merong dispute sa China. At ang problema lang naman talaga dito ay yung China. Okay? Kasi mga utol, diniscuss rin ng United States sa committee hearing na ito yung trade route. Kaya gustong masakop, sinabi ko na to ilang beses na, para lang sa hindi nakakaalam. Yung buong South China Sea, mga utol, halos 30% o more or less 30% ng trade route ng barko sa buong mundo ay dumadaan dyan. So sinasabi nila na mga trilyong dolyar ng commercial trade ang dumadaan dyan. So pag yan ay nakontrol ng China, makokontrol nila halos 3 bahagdan ng mundo, no? 1/3 ng mundo. Kumbaga, makokontrol nila yung trade route, lalakas na lalakas lalo sila. Bukod pa doon sa mga natural gas and oil deposits. Okay? So, tsaka very strategic nga raw, ayon sa mga eksperto, etong South China Sea. Kaya hindi rin papayagan talaga ng Amerika na tuluyan itong maangkin ng China, mga utol. So, painggan natin yung pahayag ni Lindsay Ford, no? Okay, mga utol. Babalikan lang natin para makita nyo rin. Okay, balikan lang natin. Nandito yan sa bahagi na to. Ito si Lindsay Ford. Control over the entirety of the South China Sea. They've constructed multiple military outposts on occupied and reclaimed features in the Spratly Islands and steadily equipped these outposts with an increasing array of advanced military capabilities. The PLA has sharply increased coercive and risky operational behavior in the air and at sea, threatening lawfully operating American, allied, and partner forces. Tsaka 'di ba, nakaranas na rin ng US, no, ng mga pangharas, no. Hinarang nila yung aircraft nito, pati yung barko ni radyohan. So wala naman silang magawa pag United States kasi sinasabi ng United States ang return sa radio challenge na nasa tamang ruta kami. Nandun pa kami sa freedom of navigation kung tawagin. Na pilit inaangkin talaga at dinideklara ng China na kanila, bawal kayo pumasok dito, amin to. Nasa exclusive economic zone sila ng bansa natin. Okay? So, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol, tuloy na natin. This includes sinking Vietnamese fishing vessels, using military aircraft to harass Malaysian offshore energy exploration, flying within 20 feet of U.S. military aircraft, and deploying water cannons and military-grade lasers to block and target Philippine resupply boats headed toward Second Thomas Shoal. Despite these attempts to assert further control of the South China Sea, there is another better vision, one that is shared by both the United States and the region. And over the past year, we've seen an unprecedented number of states enhance efforts to support rule of law in the South China Sea, which is a very encouraging development. As you saw earlier this week, the Philippine Coast Guard took a bold step in defending their own sovereignty by removing a floating barrier installed by the PRC Coast Guard near Scarborough Shoal. And in the face of PRC threats and intimidation, we've seen Indonesia, Malaysia, and Vietnam continue to expand their offshore energy exploration efforts and challenge PRC encroachment. We've seen partners across Southeast Asia and beyond the region come together to condemn PRC behavior in the South China Sea, including in August, Australia, Japan, Canada, the United Kingdom, and the EU all protested the aggressive PRC maneuvers that we saw against the Philippines at Second Thomas Shoal. In the recent Camp David summit that President Biden convened with Japan and South Korea, all three nations strongly condemned the PRC's aggressive behavior in the South China Sea. And mga utol, no? Sa madalit sabi, napakaraming kakampi natin. Okay, dahil sa ginagawa ng China, yung mga bansa na yun, bad trip na rin. O kinokondemn nila yung ginagawa ng China sa South China Sea. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Okay? So, parang dito ay natugunan na yung kasagutan, yung katanungan ng marami sa ating mga kababayan. Natutulungan ba talaga tayo ng United States of America sakaling tayo ilusubin itong China? Ayan na po ang tugon, no? Dinidinig na sa kanilang kongreso. Okay, hinahain na kung ano pa mga dapat gawin ng United States of America. Uulitin natin na sinabi rin ni President Bongbong Marcos na mamaya ilalagay ko bago tayo matapos na hindi po tayo naghahanap ng gulo. Sabi rin ng Secretary Gibo Chodero, ng National Defense Secretary natin, na hindi tayo naghahanap ng gulo. Pero tayo'y naghahanda. Alam natin yan. Dapat tayong maghanda kasi nandyan na yung banta. Okay? So hindi pwedeng baliwalain natin kasi
palala ng palala yung ginagawa ng China. Kita nyo, dinidinig na sa kongreso nila ng United States of America yung mga ginagawa ng China. At hindi lang United States of America ang nagkakaroon ng simpatya sa mga pangyayari na yan. Australia, binanggit niya. Australia, Japan, South Korea, Canada, United Kingdom. So napakarami na, pati including EU, European Union, mga utol. Handa nang makialam sakaling itong China gagawa ng hakbang na mas malala pa. So anong masasabi nyo, mga utol? Malinaw na malinaw yan. Bago tayo magtapos, panoorin nyo muna yung mismong pahayag ni President Bongbong Marcos. Sa matagumpay na pagtatanggal ng barrier ng Philippine Coast Guard sa Scarborough na ilagay ng China, tinitingnan po ba ninyo na harassment ito para ipagpilitan ang claims ng China over the West Philippine Sea? Harassment ito para? Harassment po sa Pilipinas para ipagpilitan po ang kanilang claims over the West Philippine Sea. At kabilang din po sa naging kautusan po ba ninyo sa National Defense na tanggalin lahat ng mga structures na itinayo ng China within the Philippine Economic Exclusive Zone, sir? Oh, well, yes. Again, many of these are operational issues and that I really cannot talk about. But in terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen. Nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yon, nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Kaya, sige, basta't hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daan-daang taon na. Kaya hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Kaya basta't kagaya ng sabi ko, hindi umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Okay mga utol, maraming salamat sa pagtutok. Anong masasabi nyo? Paki-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.